Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo, sa pagpapatuloy po ng ginagawa po naming video book, dito sa Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas, ukol sa kasaysayan ng pamahalaang probinsyal ng Cavite ay aming tatalakayin, ang ikalawang bahagi ng ebolusyon ng probinsya sa panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas magmula sa mga unang taon hanggang sa ganap na mabuo ang probinsya ng Cavite sa taong 1815. Kung interesado po kayo sa update ng aming video book, inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe sa ating channel, at mangyari po na mag-like, at mag-comment po kayo para sa lalong pagpapahusay sa mga nilalaman ng aming ginagawang pananaliksik. Kaya simulan na po natin ang ating pag-aaral. Bago po tayo magtungo sa kabuuan ng nilalaman ng ikalawang bahagi ay basahin po natin ang mga katanungan sa slides, na nagmula sa comment at private message na ipinadala sa researcher. Sa nakalipas nating video ay atin pong pinag-aralan sa bokabularyo ni Neseda at Sanlúcar na ang salitang hilihid ay isang prekolonyal na katawagan ng mga katutubo ng eryang Katagalugan sa isang probinsya. Sa diksyonaryo ni Pedro Lactao ay isinama nito sa entry ng salitang Tagalog ang hilihid at binigyang kahulugan na isang probinsya, kung saan ginamit niyang halimbawa ang bayan ng Baliwag, bilang bahagi ng hilihid ng Bulacan. Kasama rito ang Espanyol na kahulugan na mirada o tanawan, makikita ang kahalagahan ng isang mataas na lupa, upang makita ang kabuuan ng buong area. Pansinin sana na ang area na sakop ngayon ng lungsod ng Tagaytay ay tinatawag na Cordillera de Tanawan. Kung susuriin natin ang mapa ng Calabarzon, mapapansin na ang mga pinakamakitid na hangganan ng bawat probinsya ng rehiyon ay nagsisimula sa katuktukan ng mga kabundukan at paluwang na pinaghihiwalay ng desaguada o agos ng mga malalaking ilog hanggang sa pinakamalaking katawan ng tubig kagaya ng mga lawa at karagatan. Ang ugnayang dalampasigan-kabundukan. Ang mahabang daan na nag-uugnay sa mga pamayan ng dalampasigan at kabundukan, ang nagsilbing daluyan ng palitan ng mga kalakal ng mga naninirahan sa magkaibayong lugar. Kung papansining mabuti sa listahan ng pagkakatatag ng mga bayan sa Cavite, ang dalawang pinakamatandang bayan sa probinsya ay ang Silang at Cavite Viejo, kung saan ang loika ng kronolohiya at heograpiya ay makikita ang pag-aasahan ng dalawang magkaibayong pamayanan. Sa kasalukuyang panahon, ang salitang Ingles na province, at ang salitang Espanyol na probinsya ay isinasalin na natin sa wikang Filipino, na lalawigan. Subalit sa pag-aaral ni Virgilio Almario, ay kanyang binanggit ang puna ng isang dalubhasa sa wikang Tagalog na si Juan Balmaceda, ukol sa mga naiibang kahulugan sa salitang lalawigan na katapat ng probinsya, na naging palasak na pagsasalin sa bungad na taon ng 1900s. Ang pagpuna ni Balmaceda ay nakabase sa mga pakahulugan sa mga matatandang bokabularyo. Dahilan sa ang lalawigan ay isang matandang salitang Tagalog, kailangan natin na pag-aralan kung ano ang pakahulugan ng mga sinaunang mga Tagalog ukol sa kaisipang ito. Sangguniin po natin ang bokabularyo ni Padre Pedro de Buenaventura na nalathala noong 1613 sa bayan ng Pila, Laguna, at sa ganito ay mapapansin natin na ang kanyang mga ginamit na halimbawa ay mula sa kapaligiran ng lawa ng nabanggit na probinsya. Sa unang pakahulugan ay ginamit ang salitang lawig, at lalawigan na pantapat sa salitang Espanyol na abrigarse, na nagpapahiwatig ng kanlungan ng mga sasakyang dagat na nasa tinatawag na longos. Sa ikalawang entry ay makikita na ang pangungusap na, humanap kayo ng magaling na lalawigan, at pagbanggit na magtutungo sila sa dating lalawigan o kanlungan ng mga sasakyang dagat. Ang pangatlong entry ay kanlungan, kung saan tumutukoy sa mga pagbibiyahe ng sasakyang dagat sa lawa patungo sa isang kanlungan o lalawigan. Sa pang-apat na entry,
makikita na ang salitang Espanyol na kaleta ay katumbas ng Tagalog na longos o cove sa Ingles, at mapapansin sa mga halimbawang ibinigay sa bokabularyo ay lugar kung saan nakasilong ang mga barko. Makikita sa paliwanag ni Padre Buenaventura, na ang salitang lalawigan ay isang puok kung saan dumadaong at makapanganganlong ang mga sasakyang dagat. Sa bokabularyo na sinulat ni Padre Domingo de los Santos na nalathala noong 1703 na ang Pocos ay ang mga salitang Tagalog sa probinsya ng Tayabas, makikita ang pakahulugan nito sa salitang lalawigan. Sa pangungusap ay pinakahulugan ang Puerto Abrigado, at ginamit ang katanungan na, aling longos ang linalawigan ninyo kahapon, na nagpapakilala sa anyong lupang longos o cove, bilang isang puerto at kanlungan ng mga sasakyang dagat. Ginamit pa na halimbawa ni De Los Santos ang pangungusap na mga Kristiyanos takbuhan ninyo ang lawigan sa langit, na nagpapakita na ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. Ang susunod nating sanggunian ay ang bokabularyo na sinulat ni Niceda at Sanlúcar na nalathala noong 1754 na ang mga salitang na ginagamit naman sa area ng Katagalugan sa Cavite, Batangas at Morong, kung saan makikita ang entry ng salitang Tagalog na lalawigan. Sa pakahulugan sa nasabing bokabularyo, ay tiniyak na ang lalawigan ay isang puerto, kung saan umaangkla ang mga sasakyang dagat, at sa ikalawang entry ay ipinaliwanag pa ang mga katumbas na salita na doongan o daungan, pondohan, at sadseren. Sa ginawa naman na pagsasali ng salitang Espanyol na puerto ay itinapat na salitang Tagalog ay lalawigan. Sa tatlong bokabularyo na ating ginamit na sanggunian, ay nagkakaisa ang mga ito. Ang matandang kahulugan ng salitang lalawigan ay lugar kung saan dumadaong ang mga sasakyang dagat. Sa isang matandang mapa ng 1834, makikita pa ang mga mahahalagang longos ng Cavite sa mga malalaking ilog sa mga dalampasigang bayan, at ang mga asul na kulay ay nagpapakita ng lugar na maaring maabot ng pamamangka. Makikita na natin sa pag-aaral na ito ang pagkakaiba ng lalawigan at hilihid. Ang mga lalawigan ay nasa mababang lugar na tulad ng dagat, lawa, ilog na maaring mapamangkaan hanggang sa lugar na interior. Samantalang ang hilihid, dahilan sa ang kahulugan ay makikita sa isang tinginan ang isang kabuuang lugar, ay kailangan na ito ay nasa isang mataas na lugar na may panoramic reference, na katulad ng Tagaytay. Bigyan po muna natin ng pansin ang isang mahalagang katanungan para sa ating pag-aaral. Ang kahalagahan ng mga lalawigan ay makikita sa ginawang pag-uulat ni Miguel de Loarca noong 1582. Sa kanyang ginawang paglalarawan ay ipinakilala niya ang mga pamayanan sa mga lugar na mga daungan ng mga sasakyang dagat na tinatawag ng mga Tagalog na lalawigan. Makikita ito sa pagbanggit ni Loarca sa Vacal o Bacoor, Minakaya o Binakayan, at sa mismong Cavite. Naging mahalaga para sa mga mananakop na Espanyol ang mga lalawigan, dahilan sa ito ang nagsilbing kanilang mga entrada, upang sakupin at pamunuan ang mga area sa malaking bahagi ng Luzon at Visaya. Pinili ng mga mananakop na Espanyol ang mga lalawigan, o mga lugar na daungan upang maging basehan na sa bandang huli ay naging kabisera ng kanilang pananakop sa interior na bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Mula sa mga lalawigan o daungan, ay nagawa ng mga Espanyol na makapagtatag ng isang sentralisadong gobyerno sa malaking bahagi ng Pilipinas. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.